Alright mga brothers, welcome back again dito sa warehouse ng FKM Motorcycle Philippines. Nagtataka ba kayo bakit walang tao? Kasi naka break time sila mga brothers dahil alas 3 ngayon ng hapon. So meron silang coffee break na 15 minutes. Anyway, i-update ko lang kayo at ngayon ang nakasalang dito sa ating warehouse sa FKM is Falcom 400X. So ito na po yung generation 2 Agento natin ng Falcom, no? As you can see, meron silang bagong kulay dito mga brothers na pearl white. And then yung mga naunang kulay is orange red tea. Ito yan. And then meron tayo ritong classic black. Ito yun mga brothers. Maganda rin kasi apple green yung kanyang kulay ng mags, no? Naga-highlights pag gumigilid yung motorsiklo. And then meron tayo ritong matte silvers. Kung gusto mo naman na parang ala Ducati Monster ang style, ito yan mga brothers. Wala pa yung headlight, hindi pa tapos i-assemblein no? And then meron silang dark gold. Wala lang dito na naka-assemble pa no? So ito mga brothers, 100 units ito, pero ito po is sold out na ng mga dealers, no? So ganun po kalakas yung bentahan nitong Falcom X400 ng FKM. Okay, so ito mga to, wala na, nabili na ito. Pero ito mga brothers, available ito sa mga dealers ng FKM. So kung interesado kayo, gusto nyo mag-avail nitong motor na to, pwede nyo pong akong kontakin o si Mark, no? At i-assist po namin kayo para dun sa mga details ng mga dealers nila kung saan malapit. At sa pa mga brothers, good news, dahil itong Falcom X400 is isasakbak po ng company sa Boss Ironman 2024 Endurance Challenge. Dalawang motor yan mga brothers, so dalawa yung hinete natin dyan, sila Sir RJ at sila Sir Marlon. So patutunayan po ng Falcom at ng FKM na kayang sumabay nitong motor na ito sa isang 24 hours endurance challenge. Alright, so antabayanan niya mga brothers dahil sa take-off, i-coverage natin yan sa ating vlog. Okay, so ngayon mga brothers, ikutan muna natin ang motor na ito. Get ready, drop the beat. Cause the moves we putting on them is amazing. Look at my fancy footwork, 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 look at my fancy footwork. So itong motor na ito is design siya as a naked sports bike na may pagka-touch na classic. Okay, bakit ko nasabi yon? Kasi yung datingan ng seats niya, yan pang classic. And by the way, bago po yung upholstery nito, no? Nakinig naman sa atin si FKM na gawin na rin black. Ayan. So kung gusto nyo pong palitan yung upholstery o yung upuan nyo sa mga owners dyan, pwede na po kayong umorder dito sa warehouse. Ang pagkakaalam ko. Kasi maganda yung black kesa doon sa brown. No, ang ganda. Tsaka yung quality na upholstery rito, ganun pa rin. Maganda, makapal. Ang mga tahe, masasabi mo talagang matibay pag nakita mo in person. Ayan, no? Sturdy siya. Para sa akin, mas gusto ko talaga tong black. At least, yung request natin, no, sinunod na ni FKM. Okay, so naka-digital meter tayo dito. Color dito mga brothers. Actually, TFT na nga ito. Oh. Ayan, no? Oh, diba? Okay, napapalitan din yung team nito as I remember. Pagka gusto mong palitan, ayan, set natin, ayan mapapalitan siya. Pero mas gusto ko yung bilog, parang sports mode ang datingan okay. So meron tayong mga basic indicator dito. Ito yung RPM natin na may sagad na 12,000. Neutral indicator o gear indicator natin. Gas indicator, left and right, yan. Engine temperature, good thing meron tayong voltmeter dito, orasan, trip, no, ayan total kilometers, di ba? So halos lahat ng mga hinahanap natin o kailangan natin sa kalye pagdating sa meter panel, nandito na sa Falcom. Alright, so yung switches niya, ito rin ang gusto ko, meron tayong backlight assist, di ba? At quality ang switches po na ginagamit ng Falcom X400. Okay, dito sa kaliwa meron tayong horn, pwede na, pero ako papalitan ko ng mas brusco yung horn para at least big bike talaga ang datingan. Left and right natin, magandang engagement. Ito yung low beam, ito yung high beam, okay, nandito. And then ito yung
buttons ng ating panel. So dito mo na kokontrolin, hindi ka na rito mahahassle na pupunta pa yung kamay mo rito habang nagdadrive. Meron tayong flasher dito, at ang kagandahan pa rito mga brothers, yung brake lever ng Falcon is adjustable po, na may level na up to 5 level na adjustment kung ano po yung prefer nyong reference. Okay, this time mga brothers, pag-usapan natin ang electronics ng motor. Nauna na nga itong digital meter nya, pero punta tayo dito sa kanyang lighting system. Alright, alam nyo, ang isa sa mga nagustuhan ko rito kay Falcom, yung kanyang daytime running lights. Ang ganda, kahit tirik yung araw, kitang kita ito mga brothers. Kahit wag ka nang bukas ng ng headlight ba, sa araw wala ka nang poproblemahin dito. In my experience, malakas naman yung headlight niya pagka sa gabi, pero kung biting ka dyan, pwede mo naman pakabitan ng MDL, wala namang problema. Turn signal lights natin dito, LED na rin at flexible. Isa ito sa mga magaganda sa features pagdating sa kanyang turn signal lights. Alright, so pag bumunta tayo dito sa likod, naka LED na rin yung taillight nito mga brothers, no. Ayan, no, simple lang pero nakakandating. Pailawin nga natin. Diba? Maganda ang pagkakailaw niya. Tapos ito, flexible din ang ating turn signal lights dito sa likod. Ang datingan dito ng kanyang fender para siyang pick, no? Ganda. Tapos meron tayo ritong extension ng ating fender para hindi tayo basta-basta maputikan. Then dito na rin yung nilagayan ng ating plaka. Meron na rin yung built-in na lights para sa ating plaka para mas kita sa gabi. Okay. So dito sa likod, meron tayong centered monoshock na adjustable yan mga brothers. Pwede nyong pa-adjust ko, depende kung anong prepared nyong play. Okay. And then meron tayo ritong bakal na swing arm. I don't know kung bakal, pero kinakatok ko, para siyang aluminum, no? Makakasagot nito yung mga owner, pero ako mga brothers, napipil ko aluminum mo to. And also meron na itong bigat na 185 kg pagdating sa kanyang curb weight. Okay, so dito sa gulong, gusto ko to kasi branded na ng Kenda. Alam naman natin ang Kenda isa sa mga magagandang gulong na labas ng China, na galing sa China. And then may tire size tayo ng 150 by 60 rito na low profile na gulong. Of course tubeless ito. At ang maganda ang tread pattern ng ating gulong dito mga brothers, talagang pang street, no? Naka-disc brake tayo rito na may single piston pot pagdating sa kanyang caliper. Of course, ABS na rin ito sa likod for the safety, no? Ang ating tambucho is a fully stainless exhaust pipe. Ang tip niya ay sa black o solid plastic na black. Ang maganda pa rito, dual exit ito, kaya pag ito manunog, talaga naman may pagkamacho kahit stock pa yung ating muffler. Pero pag syempre pinalitan nyo ng open pipe ito, tsaka nyo mo talaga maririnig ang pagkabarumbado ng tunog ng kanyang makina. Okay, dito sa harapan mga brothers, meron tayong upside down port na front suspension. Napakaganda naman ng pagkaka-silver ng upside down port nito. May kasama pang reflector. At ang kanyang fender dito, formado. Ang ganda Ang gusto ko rito, yung fender, hindi nila ginawang puti. Dark gray ang datingan niya. Also, ganun din yung fender dun sa likod na parang fixed style. Tapos, silver na naman dito. So, ang ganda pagka lumalayo ka, highlighted talaga yung motor dahil puti yung tangke. Tapos, merong style na 400 dito. FKM, logo ng FKM, yan po yung Falcon na ibon. And then, meron tayo ritong Falcon X400. Diba? Alright. So dito meron tayo ritong dual disc brake na setup pagdating sa preno, and also naka ABS na rin ito for the safety natin sa mga sudden brake natin, no? So per caliper niya meron siyang dalawang piston pad, no? So 4 na piston yung pipreno sa unahan. So para ka rin ditong naka-radial o yung pang mga racing na piston na setup, no? So malakas ang preno nito sa unahan mga brothers. So aalalayan nyo lang. Of course naka-Kenda rin ang ating brand ng gulong dito. Ang model niya is a curve, no? May tire size ito mga brothers na 110 by 70 as I remember. Tama ba? Tama nga. And then tubeless na rin ito. Malapad din kasi malapad yung mga mugs. Tapos matte finish yung mugs na ginamit nila rito pagdating sa kulay. At marami siyang spoke, no? Parang ang datingan niya is propeller style ang datingan niya. Alright, what we have here dito sa fuel tank niya is 15 liters. Okay, so malaki-laki ito pagka kinargahan nyo na, pagka pina-full tank nyo na mga brothers. Ayan, sabayan na natin isara. Kailangan susisiyan pala. Ayan, patay man na natin.
susian. Ayan, tapos tsaka nyo ipupush. Yun, maglalak na siya. Alright, so ganun lang. Then babahan nyo itong pinaka-cup ng susian. Alright, meron taas ang seat height ito mga brothers na 790mm. So Asian friendly pa rin pagdating sa mga, I think mga 5'3", 5'4" pataas. Yan, wala kayong problemahin. Kung mga 5'2" pababa, baka tumingkayad na kayo dito ng lubusan. Alright, so may ground clearance tayo rito na 170mm. So napakaganda na nito pagdating sa mga malalalim na lubak o yung mga hams na akala mo bubunga ng bahay ang katindi, ang datingan. Okay. Alright mga brothers, umikot na nga tayo ng mabilisan dito sa bagong generation ng Falcom X400 ng FKM. Hindi ko pala na-mention mga brothers na bago yung camera na kinabit nila. So you may know, may camera po nakasama itong Falcom X400 o may built-in camera siya. So nagpalit sila ng brand, mas maganda ngayon kasi pag ito pinindot nyo, nagre-record on na siya at nagre-record off siya. Kasi doon sa pinaka generation 1 o gen 1, pirming naka-record lang. Ito pwede nyo nang i-on and off yung recording. And then meron pa siyang image. Kung gusto nyo kumuha ng picture doon sa front facing camera niya, pwede rin. Yun. So ito yung nadagdag na features sa kanya. And also not to mention pala, meron nga pala itong USB charging port dito. Okay, at least nandito pa rin, malapit sa manibela. Konting kung mahaba naman yung kable nyo, aabutin naman yan kung magkakabit kayo ng cellphone holder. So tignan natin yung camera para may idea kayo. Ito siya, may plastic pa, huwag natin tanggalin, brand new yan Okay, so mga brothers, ito na nga yung bagong Gen 2 ng FKM, the Falcom X400. Okay, so comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa motor na ito, dahil ito pa rin ang pinakamababa at pinaka-affordable na motorsiklo na 400cc parallel twin na makakabil nyo sa market, dahil meron lang siyang cash price na 208,000 pesos lang. So sangka pa, ang ganda-ganda ng motor, tapos yung features napaka-solid pa. Kaya alright talaga.